Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling yun, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga paghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwanan ang 99 na nangingingain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng iyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat and advance happy fiesta. Noong isang araw, nung tinext ako ni Ken, yung sekretary ng parish, akala ko simpleng misa. Yun naalala ko na Novena Mass pala ngayon. At nalaman ko kanina, ang topic ay gabay, San Roque, gabay sa pamilya. Anyway, bakit kaya ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo ang isang bata na isang model? Baliktad tayo eh. Isabi natin sa mga bata na ito ang susundin mo para paglaki mo, maging ganito ka. Pero ngayon, baliktad. Ginawa ang bata na isang model. Ano ba ang meron sa mga bata? Mga kapatid, ang focus ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po yung childishness, kung hindi ang childlikeness. Ano bang kaibahan ng childishness sa childlikeness? Ang childishness, yan po mga attitude ng mga bata na kung saan, kung meron silang gusto sa kanilang mga magulang o kung sino man, sila po ay magpapansin, magdadabog kung hindi bibigyan, at hindi sila magiging okay kung hindi pagbigyan. So kung i-reflect natin ang word na childishness, it focus much on the self. Na dito makikita natin ang isang halimbawa to be a self-centered person, and once a person centers on himself, that person is selfish. Now, ano namang ibig sabihin ng childlikeness? Ito po yung makikita natin sa mga bata
na mabuting mga values and virtues. Anong virtues ito na halimbawa? The virtue of humility. Kung ma-observe natin itong mga bata, pagsabihan ng mga magulang, sila po ay nakikinig. Kahit pa pinagalitan sila, after a little while, mawawala na yung parang galit nila, makalimutan na nila. Or other example. Halimbawa yung mga bata naglalaro, yun sila nag-aaway in the middle sa kanilang paglalaro. And later on, marinig mo na after na merong umiiyak, sila naman ay nagtatawanan at masayang pakinggan. And that is a very good example of humility, that they open their heart to forgive. Hindi pareho sa atin na mga matanda na minsan kung merong hindi magagawa ang kapwa-tao sa atin, taniman natin ang kawayan. Yun, matutulog tayo na makikita natin yung mukha niya dahil sa ating galit. At pagising natin, nakikita pa rin natin yung mukha ng tao na yon dahil sa galit. Ang swerte naman ng tao na yon, iniisip mo lagi. So kung ganoon ang ating attitude, meron tayong hardness of heart to forgive. Sino ba ang pinapaparusahan natin? Sister, sino bang pinaparusahan natin? Yung taong galit tayo, tawa-tawa lang siya, parang wala lang sa kanya. Pero ikaw, yung high blood mo, nagiging high blood. Na-stress ka na. So ang pinaparusahan pala natin ay ang sarili natin. So when there is that humility, it will allow us to give our hearts na mailabas yung negative emotions na yon, at ang papalit is positive emotions that will give us help. So yan pala makukuha natin sa pagpakumbaba, katulad ng mga bata. Ano pang ibang values and virtues nila? Dependence on parents. Yung akong i-observe natin sila, laging mama, papa, nanay, tatay, daddy, mommy. Yun, magagalit na yung mga magulang, puro ka lang tawag ng tawag. This is a manifestation na sinasabi nila, hindi nila kayang mabuhay kung wala ang mga magulang. Wala ang providence ng mga magulang. Wala yung suporta ng mga magulang o mga kuya, ate sa loob ng bahay. Huwag nating habaan na yung dalawa lang para makareflect tayo ng maayos. So kung meron diyan natin yung humility and dependence on God, whether we like it or not, makasunod tayo sa ibinahagi sa atin ni San Roque, na kung saan siya ang gabay ng pamilya. Dahil kung sa loob ng pamilya merong pagpakumbaba, the family will always stay together. Why? Dahil tinitingnan nila ang bawat isa hindi a competitor, kung hindi a journer, kasabay sa paglalakbay. So kailangang i-respeto, kailangang i-appreciate. Dahil kung pride, dahil sa pride na yon, kahit alam mong ikaw ay mali, gagawin mong tama kung ano ang mali, at ang tingin mo sa kapwa, palagi siyang mali, ikaw ang palaging tama. Now, i-relate natin yan sa pang-araw-araw niyong buhay. Siguro makarelate tayo diyan sa loob ng inyong pamilya. Ano yung consequence? Instead na masaya ka sa araw na yon, pinaparusahan mo ang sarili mo
na magiging hindi ka masaya at hindi mo ma-appreciate ang membro ng pamilya. Now, kung mawawala itong pagpakumbaba, you will always stand alone by yourself. Na hindi minsan sabihin mo, okay lang, maghiwalay tayo. Kaya ko namang buhayin ang sarili ko. Dependent ka sa sarili. Pero pag meron yung pagpakumbaba, sabihin mo, hindi ko pwedeng magiging ganyan ang aking reaksyon dahil kung yan ang aking reaksyon, hindi maganda ang mangyayari. Alam ko na sa aking paglalakbay, sila ay binigay ng Diyos para ang pamilya ay buo. Ang pamilya ay hindi lang simpleng buo, kung hindi ang pamilya ay madarama natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na magdala sa atin ng kapayapaan. Amen? Amen. Yung nga may isang artist, nag-join siya sa competition dahil piyesta ng San Roque sa bayan nila. Ang sabi ng kura paroko, ang focus is on where to find love, peace, and harmony. And what is the best symbol dito? Yung isang tao, nandun siya sa loob ng pamilya, nag-iisip siya kasama yung mga member ng family na while nanonood ng TV. Pagkatapos doon, naisip niya, punta muna ako sa labas para makakuha ako ng idea. Pagpunta niya sa labas, mayroon siyang nakasalamuhang madre. Sabi niya, sister, para sa iyo yung pinaka-symbol ng peace, love, and harmony? Ang sabi niya, relationship with God. Patuloy siya naglalakad. Nakita niya ang sundalo. Ang sabi niya, sir, ano bang pinakamagandang symbol ng peace, love, and harmony? Ang sabi ng sundalo, kapayapaan. Pwede kang mag-drawing ng dam na may dalang sampagita. Pagdating niya sa unahan, nalilito na siya kung paano. So umuwi siya sa bahay niya. Pagpasok niya sa bahay, timing na timing, ang buong pamilya ay nanood ng movie na nakakatawa at nakita niya doon masaya silang nagtatawanan, masaya silang nagsishare kung ano ang meron sa kanilang puso. Yun sabi niya, bakit ako naghanap sa labas? Nandito lang pala makikita ko sa loob ng aking pamilya that peace, that love, and harmony. Dahil ang bawat isa share the goodness of their heart sa pag-share ng kanilang tawa sa kanilang pinapapanood. So my dear brothers and sisters, that is how important family is. And not just important, but family is everything. Na yan ang gabay natin, si San Roque, sa paglalakbay na kung saan, kung ating makukuha itong ating palaging ma-assimilate itong virtues and values na ito na minimension natin, the family will live happily ever after. Na masabi mo, Lord, thank you sa aking pamilya. Hindi yung Lord, bakit ba ito ang pamilyang ibinigay mo sa akin? Lord, bakit ganito ba ang buhay ko sa pamilya na ito? My dear brothers and sisters, itong observation na ito that I share to you, I made you mabigat kung i-reflect natin. So we need the grace of the Lord. We need the intercession of San Roque, ang gabay natin sa paglalakbay sa pamilya, reminding us kung anong meron sa isang bata, the virtue and the values of humility and dependence on God, dependence on one another inside the family, being dependent to one another.
So hilingin natin sa ating Panginoon, sa intersesyon ni San Roque, na sa lahat ng ating limitasyon at kakulangan, walang perpektong pamilya. Ang perpekto, apelido lang yan o pangalan. Yun, maalala ko palagi, classmate ko sa theology, si Perpecto or Buddha. Yan sabi siguro, pag ma-mention yung pangalan niya, lagi niyang makain ang kanyang dila. Walang perpekto. So sabay-sabay nating hilingin ang grasya na ito sa tulong ng intersesyon ni San Roque na sa ating paglalakbay, marating natin ang gusto nating marating sa buhay. Hindi lang sa buhay sa mundong ibabaw, kung hindi sa buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin after our journey in this life. So to end my homily, continue to reflect kung ano yung makikita diyan sa sementeryo, sa krus. Kung hindi krus, yung lapida sa ilalim ng pangalan ng tao. Anong nakalagay doon? Anong nakalagay doon? Sa ilalim ng pangalan ng tao? Tanungin ko na naman si sister. Anong sister? Ano yung meron nakasulat doon? Date of birth and date of death. Anong meron sa gitna ng date of birth and date of death? Maliit na dash. And that is life. So let us reflect continuously on that dash. Yan ang buhay natin sa mundo. So may God bless us all through the intercession of our patron saint, San Roque, in our day-to-day life journey, that may the blessings of the Lord, we may keep away ourselves in doing kung ano yung hindi nakakabuti para sa pamilya, na kung saan ang pamilya ang maliit na simbahan. Pagpalain tayo ng ating may kapal.